Tingin ko po, naging okay po yung performance ko talaga na hindi lang dahil sa akin, dahil rin sa mga nag-guide sa akin doon sa set. I would like to have your experience. How is it working with Jacqueline? Everybody knows he's a very accomplished actress. How were you working with her? I feel like it's an achievement po kasi idol ko po talaga si Miss Jacqueline kasi before pa ako mag-start mag-artista, siya na talaga yung nilulook up ko and nakaka-overwhelm po syempre na habang nasa set kami, nakaka-work ko siya tapos binibigyan niya rin po ako ng tips sa pag-aarte. May acting coach din po kami doon na si Tita Angie. Bale, tatlo po silang acting coach ko, si Direk, si Miss Jacqueline, si Tita Angie. Sabi ni Direk, puring-puring ka daw ni Jacqueline sa acting mo. How do you feel about it? Ayun po, tingin ko po, naging okay po yung performance ko talaga na hindi lang dahil sa akin, dahil rin sa mga nag-guide sa akin doon sa set. Masakit bang palampal si Miss Jacqueline sa'yo? Hindi po, magaling po si Miss Jacqueline eh, kaya konting daya na lang po. Sa kanya ko rin po natutunan yun eh, kasi pag may mga eksena po kami ni Direk Mac na sampalan, laging galing dito, kahit nire-remind ako ni Direk na dapat dito lang manggagaling, dito ko nakukuha. Kaya next time alam ko na kung paano mandaya ng sampal. So yung sampalan doon sa mga eksena, totoo yun, hindi yung daya? Yung sa part ko po na ako yung sasampal, totoo po yun. Tapos yung kay Miss Jacqueline po, natotoo rin po ng isang beses eh, kaya medyo naiyak-iyak rin ako doon. Alam naman natin si Jacqueline ay isang award-winning actress hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Pero ikaw ba, nakikita mo yung sarili mo in the near future or ma-experience mo rin ang experience ni Jacqueline? Oo naman po. Ayun naman po talaga. Confident na siya talaga sumagot. Opo, yun naman po yung goal ko eh. Tsaka, bago po ako magsimula, inaisip ko na lahat ng gagawin ko. Kaya unti-unti nang na-check yung bucket list ko. Okay. And then yung last na na-check ay itong project with Jacqueline. Opo. Okay. So, pero ikaw, ano natutunan mo kay Jacqueline? Actually, gusto ko nga pong i-give yun eh. Kasi parang privilege talaga na makawork ko siya. Siyempre, isa po sa natutunan ko sa kanya ay ang maging consistent sa lahat ng pag-arte. Sa bawat pelikulang ginagawa, hindi dapat namimili na, ay dapat dito lang ako magaling, dapat dito lang dyan. Hindi po dapat gano'n, dapat sa lahat ng ginagawa. Pero mabait siya sa'yo sa set, di ba? So, ano yung ginagaya na tinuturuan ka na every step ng, halimbawa ng mga eksena niyo? Hindi naman po every step. Pag nakita niya kung kailangan lang. Ayan. Di ba, mahima naman tayo. Ano bang makiramdam na Viva Max Queen? Wow, Viva Max Queen. Thank you po. Para sa akin naman po, we are all queens. Kaya hindi ko rin masyadong pinapasok sa ulo ko na queen. Actually, nahihiyan nga po ako na tinatawag ako na queen eh. Pero thank you. Siguro may nakita din yung iba sa akin katulad niyo po na tinatawag niyo akong Viva Max Queen. Nasabaybayan namin yung career mo by the time na parang nag-extra ka pa lang, support ka pa lang. So this time ikaw na yung bida. Kumbaga hindi hindi maging madaling maka-eksena yung mga Jacqueline Jose, Moncontiado. So doon sa eksena niyo ni Jacqueline, so paano ka nag-prepare doon? May times ba nung nalaman mo siya yung makaka-eksena mo parang intimidate ka ba or parang kinabahan ka ba? Nung time ko na nalaman ko na makaka-eksena ko ako si Miss Jacqueline, more of excitement. Tapos yung pag-prepare po, meron po kaming workshop na 2 days with Tita Angie. Tapos siya po talaga yung parang naging guide ko doon. At ayun po, nailabas ng maayos. Tapos nagkwento po ako din ng mga personal experiences ko. Kaya yun po yung sinabi ni Direk na
konting pindot na lang sa mga buton na mailabas yung eksena. Sa dami ng magagandang eksena niya ni Miss Jacqueline, saan kayo yung pinaka, kumbaga, nahirapan or parang na-challenge na parang kaya ko ba to? May ganun. Doon po ako na-challenge sa ano, yung nasa labas, yung nagagalit ako kasi paro-paro yung sinabi niya. Ayun, parang ano, sinasabihan ako ni Direk, magmura ka, para malabas mo yung galit ko. Yun, nagmumura na ako. Kasi ano, hindi ko talaga kayang magalit na ano, na yung bonggang-bongga. Kasi pag nagagalit po ako, sinasarili ko na lang, tapos iniiyak ko na. Hindi ko kaya yung ipakita. Kasi for me, this is yung parang ano your best. Sa mga napanood namin, na talagang pinakita mo yung, hindi lang yung pag-ubad, pero yung dramatic, ano mo, yung talent, pag-acting. So far ikaw, how do you assess yourself doing this? So masasabi mo na bang you're an actress now because nagawa mo yung ganitong klaseng ng eksena with Jacqueline? Not yet po. I believe po marami pa akong dapat maranasan at matutunan. Yun po. Not yet. Not yet. Soon. Sa cast pa lang ha, sa nakikita ko, ang ganda ng casting. May Jacqueline Musica, may Suleiman Cruz, na kututusin, he did already a lead role in an international movie, magaling na actor. How was like experience working with this well-respected actors? And of course, notwithstanding yung, ito yung sinulat ng national artist na si Ricky. Yun nga po yung ano pakiramdam ko talaga kasi sobrang bigatin ng lahat ng kasama ko. Actually, tinanong ko na rin po yung sarili ko nung una pa lang na sinabi sa akin ni Direk Mac na ako yung napili niya bilang ano. Sabi ko sa sarili ko, ano bang meron si Azzy Acosta para mapili siya bilang Alma? Tapos, ayun, sinagot ko na lang din po yung sarili ko na ipakita ko na lang yung best ko habang ginagawa namin yung pelikula. At ayun na po yung kung ano po yung nakita niyo dyan.